Hello, comics people! Ako si Mel Kasipit. Welcome to Indie Comics Podcast. Biglaang live. Yan. So, biglaang live to with a special guest, Randy Valiente. Yan. So, hello Randy. Welcome to Indie Comics Podcast ulit. Hello. Good afternoon. Biglaan talaga itong ano to. Oo. Yan, sobrang biglaan talaga nito. Ayan. So bago tayo mag-umpisa, magpadami muna tayong nanonood. So i-share ko muna yung link sa sa Facebook. Yan, nasa Indie Comics Podcast Facebook page yung live. Ayan. Ayan, so habang sinishare namin yung live link, yan, inform ko lang yung mga comics people natin na yung Indie Comics Podcast nasa YouTube, nasa Spotify, nasa Google Podcast, nasa iTunes. Ayan. So pero kung gusto niyo mapanood yung lahat ng mga videos ng mga nakaraan, nasa YouTube lahat yan sa Indie Comics Podcast YouTube channel. Ayan. Okay, so medyo marami tayong pag-uusapan, Randy. Ayan. So umpisahan natin sa SPIC, S-P-I-C, Society of Philippine Illustration and Cartoonists. Yan, so binubuhay mo at hindi pa natin yata napag-uusapan yun dito sa Indie Comics Podcast. So para sa kaalaman ng mga comics people natin, ano nga ba yung SPIC? Siguro Mel, unahin ko yung yung magkakaroon kasi ako ng workshop this week tsaka next week. Yung Hagod, well, isa sa sponsor doon is yung SPIC. Yung Chinatown Museum, yung IBBY Philippines, yung Vival, tsaka yung Quezon City Library. So, okay. Yun. Hagod, wait lang, i-share ko yung yung na-download kong image. Yan. So, itong workshop na ito ay sponsored by SPIC, S-P-I-C. Yeah, in partnership with Chinatown Museum, IBBY Philippines, Quezon City Library, tsaka Vival Foundation. Okay, yan. So, kwento mo naman, Randy, ano tong traditional Filipino brush inking technique na ito and bakit mag-i-sponsor or bakit ka mag-workshop ng ganito sa Lucky Chinatown Mall? April 20, 10 a.m. Oo. So, sa Lucky Chinatown this Saturday, 10 a.m. onwards. Pero meron kasing dalawang workshop pang umaga tsaka pang hapon. So, akin lang yata yung umaga at iba yung magtuturo ng hapon. So, yung Hagod is magsisimula ng 10 a.m. Yan, sa Lucky Chinatown Museum, sa Chinatown Museum sa loob ng Lucky Chinatown Mall sa Binondo. And then, sa 26 naman, sa Quezon City Public Library, yan din yung Hagod. So, 2 to 5 p.m. So, ano yung Hagod? Itong Hagod na workshop ay ginawa ko na ito sa Davao. Noong, kailan ba ako nag-Davao? Last year. Last year nung nag-exhibit ako ng... sunod-sunod yung mo last year, yung mga activities mo . Yeah. Hagod is a term na informal term na ginagamit noon ng mga veterano sa comics sa pag-illustrate sa comics using brush. So alam naman natin na yung tradition ng paggawa ng comics ng mga veterano nung araw ay karamihan talaga ginagamit nila mga brush. Makikita niyo yan sa mga gawa ni Nestor Redondo, ni Alfredo Alcala, ni Alex Nino, ni Francisco Coching. Brush talaga yung ginagamit nila. So wala naman silang formal na tawag doon. Naisip ko lang yung word na Hagod kasi noong nag-aaral ako ng comics dito sa mga veterans natin dito sa local comics. Madalas ko narinig yan, dapat ganito yung Hagod mo. Pag may tinitingnan silang mga gawa ng iba, tinan mo yung Hagod nito, Randy, napakakinis. Tinan mo yung Hagod nito, napakagaspang. May mga ganun silang term . So yung word na Hagod, ginamit ko para ma-formalize yung pangalan doon sa paggamit ng brush. So ang ituturo ko ay ang paggamit ng brush na natutunan ko galing doon sa mga veterano natin sa comics. So ipapasa ko lang naman yung mga natutunan ko sa mga bagong audience ngayon. So basically itong workshop ay magsisimula sa aking lecture ng mga 30 minutes. I-introduce ko kasi yung Hagod at yung techniques na ginagamit ng mga veterans natin sa comics. Kung ano yung mga kutkot. May mga ganun silang mga term kasi. May kutkot. Yan yung mga ganun. Oo.
And then, after nung talk ko, mag-actual na sila. So, meron akong mga exercises para doon sa mga a-attend. Tapos, wag sila mag-alala kasi meron ng gamit doon. So, meron ng brush na gagamitin, tsaka mga ink. Pero kung may mga dala kayo, okay din kasi para mas ma-familiarize kayo doon sa mga sarili yung brush. Yun. Pero meron ng mga gamit doon. Ang mga workshop na ito ay libre. Walang bayad dahil nga sponsor siya ng Chinatown Museum tsaka ng Quezon City Library. So, tinanong ako kung pwedeng walk-in. Sabi ko, tingin ko pwede naman. Basta wag lang sobrang dami talaga. At dahil baka walang upuan. Kasi nga mag-actual drawing kayo eh. So, pwede kayong mag-walk-in. Ayun. So pwedeng walk-in, pero mas maganda magpa-register para hindi na sila maubusan ng slot. Hindi ko alam kung may registration na ginawa yung sila. Pero tingin ko pwede naman natin gawa ng paraan kung sobrang dami talaga. Maghanap na lang ng pwesto siguro. Yan. So nabanggit mo kanina yung mga masters noon, puro brush yung gamit. So itong nakikita natin sa screen ngayon, gawa ni Alcala to, no? O Alcala, Voltar. Yan. So ito talagang brush talaga to, no? Oo. So gaano Meron ako mga studies kasi na ginawa kung saan nila nakuha yung hilig natin sa brush. Tinitingnan ko kasi yung mga early influences talaga ng mga Pilipino kung bakit mahilig tayo sa brush. So nagre-reflect yung mga pinagmulan ng mga style natin sa American tsaka sa mga European illustrators tsaka painters. Kaya mahilig tayo sa paggamit ng brush. Ayan. Pero may mga ba doon nung panahon ng mga old masters, gumagamit din sila ng mga dip pens o talagang brush lang talaga yung ginagamit nila? Meron din. Si Francisco Kuching, siya, halong brush tsaka pen. Pero mas makikita mo yung gawa ni Kuching kasi parang mas 60% brush at 40% ink. Hindi gaya ng gawa ni Nestor Redondo. Si Nestor Redondo, makikita mo yung trabaho, 100% brush yun eh. Tsaka ni Alcala. Yun. So talagang brush yung ginagamit nila. Actually, even Alex Nino yung mga early works niya, kung makikita mo, puro mga brush. Ang makikita mo lang na pen sa mga sa mga lettering lang. Doon lang nila ginagamit yung pen. Pero parang si Mang Alex hanggang ngayon nagbabrush pa rin kapag nagpo-post siya nung Kasi nga sobrang komportable siya doon sa sa paggamit ng brush. Kahit ako naman may time na nagpe-pen ako pero parang may something kulang Hindi ko siya mahanap sa pen Sa brush talaga ako nauuwi Kumusta naman yung nabanggit mo kanina na nag-workshop ka na ng hagod noon sa sa Davao ba yun? Davao, oo. Actually, sobrang interested yung mga bata. Yung workshop ko na 2 days lang. Pero kasi gusto ko talagang matuto yung mga bata. So habang nasa Davao ako, sabi ko hindi, mag-workshop tayo lagi tuwing gabi. Kahit lampas-lampas na tayo sa sa schedule. Hangga't naandun ako, gusto ko talagang ituro yung mga technique sa kanila. So yung 2 days namin, ang tagal parang ilang linggo yata ako namin ginawa yun. Kumusta naman yung mga taga doon? Nakagawa naman sila ng ng mga outputs nila na brush. Oo, sa una kasi hirap na hirap talaga sila kasi nga tingin ko lahat sila first time na ginawa yun. Na nag-drawing using brush. Kasi nga sanay sila sa pen tsaka sa digital. Oo. Sobrang iba yung gamit ng brush. Hindi mo siya pwedeng idiin ng katulad ng sa ink kasi kapag nasanay ka sa yung halimbawa Unipin, didiin mo talaga tas yung hawak mo sa pen mahigpit. Pero kapag brush hindi pwede yun Oo, iba. Kailangan magaan yung hawak mo. Oo. At yun, may mga technique kasi para exercise sa kamay, sa pulso. Yun yung ituturo mo sa darating na Oo, pero dahil nga napakaikli talaga ng oras na binigay sa akin, hindi kasi kaya talaga ng isang araw to Ang ipapakita ko lang sila, yung introduction talaga. Pero meron mga konting exercises para mapalambot yung mga yung pulso nung gagamit ng brush. Pero dahil nga limited yung time, pero tingin ko parang eksakto naman, sapat na sa mga sa mga ituturo ko, i-enhance na lang nung pag-uwi nila ng bahay. Okay. Sobrang lapit na niyan. April 20, 2024. Saturday.
Yes, this coming Saturday sa Chinatown Museum, Lucky Chinatown, Binondo. Yan. So Hagod, the traditional Filipino brush inking techniques. Yan. Okay. So sponsored by Speak, IBBY, tapos ano ba to? Quezon City and Vival. Public Library. Yan, Vival. Public Library. Saka Chinatown Museum. Paano to Randy? Paano to nangyari? Ikaw yung in-approach? Ikaw yung nag-approach? Pinitch mo? Actually, inalok nila ako ng workshop eh. So, usually naman kasi, alam kasi nila na comics artist ako tsaka children's book artist. So, usually ang inaalok sa akin, magturo ng about illustration, about book illustrations, about children's book. So, sabi ko, ma'am, pwede ko bang ibahin yung workshop ko? Tapos, sabi nila, sige, anong pwede mong ituro? Kasi gusto kong ano dito sa Manila, yung Hagod na tinuro ko sa Davao. Yun talaga yung gusto kong i-pursue, na ituro sa mga new generation yung paggamit ng brush. So, interested naman sila nung narinig nila yung proposal ko at gustong-gusto nila. Lalo sa Chinatown Museum. Kasi nga may root kasi, 'di ba? Ang mga Chinese kasi talagang brush din ang ginagamit sa ano nila eh. Calligraphy. Sa calligraphy, sa illustrations nila, sa mga painting. So may roots sa ganun. Yun, kaya interested sila. And then, siguro isang malaking bagay din na hindi ko lang kung dapat ko lang i-announce, pero alam naman na siguro ng karamihan na isa ako sa board member ng IBBY Philippines, yung International Board for Books for Young People. So, isa siyang international organization ng mga children's book. So, isa ako sa board member nun. Kaya, pag may mga workshop tungkol sa mga ganito, isa ako sa nalalapitan nila. Kaya, huwag kayong magtaka kung lagi akong mag-workshop sa iba't ibang lugar. Kasi nga, nasa likod ko sila. Ayan. Kaya nga, oo. Sobrang dami mo nga pinupuntahan lately na iba-ibang lugar. Yan. So, bago tayo mag-move on sa next topic, yan. So, balikan natin yung Speak. Ano yung Speak para sa mga hindi nakakaalam, and bakit mo naisipang buhayin yung Speak? Okay. Yung Speak ay Society of Philippine Illustrators and Cartoonists. Nabuo ito noong early 1960s. Panahon pa noon nila Kuching, nila Larry Alcala, nila Nestor Redondo. Ito lang yung kaisa-isang organization noon ng mga illustrators at cartoonists sa Pilipinas. So nagbuo sila niyan. Dumami yung mga members kasi karamihan ng mga taga-comics at mga kartonista sa dyaryo, member nitong Speak. So marami silang mga activities noon. Meron silang may mga awards sila sa mga artists, sa mga cartoonists, tapos meron silang mga session lagi, mga drawing session, tapos meron silang mga exhibit. As in, itong grupo na ito, napakasigla noong 1960s. And then, noong 1970s, nagkawatak-watak ito. Nahati ang Speak. Dito nabuo yung Samahang Cartoonista ng Pilipinas. Yung SKP. Oo, yung mga cartoonists, sina Larry Alcala, sina Paul Galvez, humiwalay sila sa Speak kasi feeling nila dapat meron ding sariling organization yung mga cartoonista. Kasi karamihan nga ng nasa Speak, puro mga comics. Mga comics na mga realistic yung mga drawing. Kasi ang mga pinuno nga yan, sina Nestor Redondo, sila yung mga sila yung mga pioneer kasi. So, nag-decide sina Larry Alcala na magkaroon ng Samahang Cartoonista ng Pilipinas. So, since 1975 yata, nagkaroon na ng SKP. Tapos yung Speak naman, napasa na sa mga sumunod na mga naging presidente. Tapos alam naman natin kasi, nagkaroon ng comics invasion ng mga Pilipino sa Amerika, di ba? So, karamihan ng mga Filipino illustrators, nawala na. So, yung Speak, napabayaan na talaga. Kasi yung mga artist, nagkandawalaan na, gumagawa na sa iba. So, hanggang sa unti-unti na siyang nawala siya mid-80s eh. Ang pinakahuling presidente niya si Mang Carl Comendador. Bago siya tuluyang nawala. Tapos wala na. Kinain na ng panahon, nakalimutan na yung Speak, nawala na yung tungkol sa kanya. And then, one time, bigla na lang nag-pop up sa isip ko na what if buhayin ko yung Speak? Isa siyang mahirap na na gagawin. Pero naisip ko parang kailangan maituloy yung legacy sinimula noon ng mga ng mga veteran sa comics at mga cartoonists.
So, ang una kong kinontak syempre, yung pinakahuling presidente, si Mang Carl. Kasi siya pa naman yung nandito eh. So, karamihan kasi ng members wala na talaga. As in, kung hindi man nasa Amerika, yung iba pumanaw na. So, ang sumunod yung kinontak si Paul Galvez na naging president din. Yun yung time na si Paul Galvez kasi yun yung time na humiwalay na yung SKP. Yun. Si Paul Galvez kasi cartoonist din. So, yun, dalawa sila ni Mang Carl na kinausap ko na bala kong buhayin ulit ang Speak. So, binigyan naman nila ako ng bas-bas. Tapos nanghingi ako sa kanila ng ng mga information, tapos kung ano yung mga huling yung mga ginawa nila noon. Ayun. Pero dahil nga mahirap, sa totoo lang, mahirap i-organize talaga yung mga artist. Napakahirap i-organize. Lalo, alam mo naman kasi, lalo sa panahon ngayon, kasi ang mga artist, nagtatrabaho na lang online eh. Actually, hindi nga tayo nagkikita-kita eh. Kung wala nga mga conventions, baka nga hindi talaga tayo nagkikita-kita lahat eh. Doon na lang talaga tayo nagkikita-kita eh. So, isa yun sa ginagawan ko ng paraan, paano ko kaya ma-organize ulit yung mga dating artist tsaka magkaroon ng mga bagong members. Isa yun sa challenge sa akin ngayon. Ikwento mo naman nung humingi ka ng permission kay Mang Carl, ano yung mga pinag-usapan nyo? Siguro, napag-usapan nyo siguro history, maganon. Ano yung mga last activity siguro ng mga ng Speak? At bakit siya nawala, ganon? Oo, natuwa naman si Mang Carl tsaka si Mang Paul Galvez. Dalawa sila na parang akong kinausap eh. Natuwa naman sila kasi nga parang hindi nila inaasahan na sigurado ka na hindi bubuhayin mo yung Speak, parang gano'n. Parang hindi ina-expect na gano'n. Pero sabi ko, Mang Carl, ayokong biglain eh, pero unti-unti ko siyang igagapang kasi hindi naman talaga gano'n kadali eh. Kailangan magsimula tayo dun sa mga bagay na magkakaroon ng awareness talaga yung mga artist. At maikiisa sila na sumama. So sabi ni Mang Carl, sige, ito nasa likod mo kami, suportado ka namin kung ano yung mga activities na naisip mo. At syempre, parang reporting na lang sa kanila eh. Kasi unofficially naman talaga, hindi ko pa talaga na itatag yung Speak. Hindi pa talaga siya formalized na ibalik. Kasi hinahanapan ko nga ng mga activities na pwedeng ma-involve talaga yung mga artist. Okay. Ayan. Sabi ni JR Early na suportado ko po yung pagbuong muli ni Speak, Sir Randy. Ay, maraming salamat, JR. Okay. Ayan. So, Speak, Society of Philippine Illustrators and Cartoonists. Ayan. So, kailan kaya magsisimula yung first activity ng Speak? May ideas ka na ba o wala pa? Hindi pa masyadong plansyado? Kasi iniisip ko kung paano ma-organize yung mga artist eh. Number one na nakikita ko kasi, exhibit. Kasi parang yung exhibit ko lang sa CCP yan eh. Nung una kasi, wala talagang gustong sumama. Pero nung nag-announce na ako, biglang dumagsa naman na ang dami. Di ba? So, ganong mga bagay yung pwedeng pwedeng ma-invite ko sila. Pangalawa siguro is mga workshops. Kung sino yung gustong magturo ng ganito, halimbawa, yung isang artist, pwede ko sabihin na, pwede ka bang magturo ng storytelling or pwede ka magturo ng paneling, yung mga ganon, or pwede ka magturo ng basic drawing. Sa mga ganong unti-unting bagay, tapos lagi nakakabit yung pangalan ng Speak sa mga workshops, magkakaroon ng awareness na kahit paano gumagalaw siya. Oo. Ngayon may question ako about sa mga ganitong groups kasi yun, meron SKP for cartoonist, tapos may Ang Ink, ilustrador ng kabataan para sa mga children's book illustrators. Ngayon anong plano mo para maihiwalay yung Speak sa ganung mga klaseng group? Kasi hindi na masyadong, parang hindi na katulad noon yung comic scene or comics wala na yung industry, na lang, parang maliit na community na lang yung comics ngayon. So ano yung plano mo? Sino yung mga magiging members, ganun? Oo. Actually, wala naman akong balak kompetensyahin talaga yung yung mga grupo ng iba. Nakakatuwa nga kasi nung nalaman ng SKP na magkakaroon ng Speak, kaibigan naman natin si Ed Padilla. So siya ang president ng SKP. So kinausap ko siya. Sabi ko, Ed,
bubuhayin ko yung Speak. Kumbaga ito yung mother ng SKP. Oo. So tuwan-tuwa naman siya. Talagang suporta rin si Ed. Sa ngayon kasi talagang medyo abstract pa talaga sa akin kung paano ko pakikilusin itong Speak na to. Pero yun nga, kailangan magkaroon talaga ng mga programs na na tuloy-tuloy, na maayos para sumigla ulit siya. And speaking of members, syempre kailangan na rin nating maghanap ng mga bagong members. Kasi nga yung mga dating Speak wala na. So ano na yun, puro mga veterans na talaga yun. Kailangan na talaga nating magkaroon ng mga bagong members ngayon sa panahon ngayon. Well, isa siguro sa mga magiging bunga niyan yung ginagawa ko mga workshop sa iba't ibang lugar. Kasi yung mga na-workshopan ko sa ibang lugar sa probinsya, sabi nila kontakin ko lang daw sila once na buo na yung Speak para magkaroon ng mga chapters doon sa mga probinsya nila. So, kasi may ano din may mga Guhit Pinas, di ba? May mga ganong grupo din. Oo. Pero syempre, isa sa plano ko dito is, well, yung sa mga members, magpalitan ng mga kaalaman, ng mga informasyon. As in, gagawin natin siyang healthy organization, gaya ng ginagawa nung Speak nung araw. Kasi actually, kung magsisearch kayo sa internet sa Speak, may makikita pa kayong mga pictures nila noon na nag-ano sila meron silang mga drawing session, tapos naiimbitahan sila sa mga malalaking event, sa mga hotel, sa mga ganon. Even Malacanang, nakakarating pa sila sa Malacanang noon. Tapos talagang kilalang grupo talaga yung Speak. Kilalang grupo. Kasi nga, kung titingnan nyo nga yung ibang mga award ng mga artist, meron silang mga award galing sa Speak. Halimbawa si Larry Alcala, meron siyang award galing sa Speak nung 1970 yata yun. Yung iba nating mga cartoonist, may mga ganun, ibang mga artist, merong Speak award kasi noon May mga ganun sila. Ayun. Sobrang maganda na ma-revive nga itong Speak kasi ako, alam ko yung mga legendary masters ng comics noon kasi relatively bago-bago pa lang din ako na nalaman ko lang nung nandito na ako sa Manila. And nakilala ko yung kayo, si Randy, yung iba-ibang mga artist sa Comic-Con, ganyan. Pero recently ko lang nalaman tong Speak, yung Speak. Nung nag-post ka about it, saka lang ako naging aware. Pero alam ko na maraming magagaling na Filipino masters. Kaya maganda na makilala ito at ma-revive yung awareness ng general public sa Speak. Kasi part na to ng kasaysayan ng comics sa Pilipinas. Oo. Saka hindi ko kaya to. Pag tinatanong ako kung presidente ako ng Speak, sabi ko hindi. Gusto ko lang siyang i-revive. Pero gusto ko maka-discover kasi ng mga bata ngayon na itutuloy itong mga legacy na ito. Siyempre, sa tulong din namin, lalo yung mga veterans, gusto ko maka-discover ng mga bata na talagang ma-handle ng maayos itong Speak. Kasi hindi ko kaya talaga mag-isa to. Kailangan ko talaga ng mga kasama para gawin yun. Ayun. Okay. So, Speak, Society of Philippine Illustrators, aabangan natin ito, comics people, para makapag-member kayo. For the meantime, abangan nyo yung Hagod, the traditional Filipino brush inking techniques. Yan sa Chinatown Museum, Lucky Chinatown, Binondo, April 20, 10 a.m. Hanggang anong oras to, Randy? Yung Hagod workshop. Yung binigay kasi sa akin, 10 a.m. Tapos, kasi yung workshop kasi 10 a.m. to 5 p.m. So, hindi ko alam kung paano pagkakasyahin. Kasi sabi ko, kung 10 a.m. ako, tapos matatapos ako ng 12, parang bitin Kasi so yung susunod na workshop, merong 1 to 4 So, iniisip ko kung paano parang 10 to 12, pero tingin ko lalampas So, baka mga 10 to 1, tapos, hindi ko alam, baka 30 minutes na mag-lunch muna. Kasi wala namang age limit dito, no? Anyone can join, mga bata. Walang age limit. Pero syempre nga, wag lang siyang sobrang bata kasi alam mo naman ang tinta di ba? Makalat talaga yan pag natapon. Ang hirap pa naman burahin yan. May ipoprovide bang gamit or kailangan kanya-kanyang dala yung mga pupunta? Meron na. Kasi meron namang may mga Chinese brushes na gagamitin tsaka ink. Pero kung yung mga gustong umattend, gustong magdala ng sariling brush, okay lang din. Okay lang din naman. Ayun. Okay. So that's April 20 sa Chinatown. Kung malapit kayo or kung malayo, puntahan nyo.
Ayan. At saka sa 26, sa 20 Saka sa sa Quezon 26. City Library. Sa Quezon City Public Library. Ayan. So covered na yung bandang Manila saka yung bandang North. Quezon City, oo. Ayun. Recently may nagkaroon ng exhibit, speaking of kanina nabanggit mo si Mang Francisco Kuching, National Artist for Visual Arts sa Baguio City. Nagkaroon siya ng exhibit. Kwento mo naman, Randy, di ba nandun ka? Paano siya nangyari, and yung kwento mo kung paano nag-react yung mga taga Baguio dun sa gawa ni Mang Kuching? Maganda kasi ang pamilya Kuching, tinutuloy pa rin talaga yung legacy ng kanilang tatay tsaka lolo. Gumagawa sila ng mga activities na ganito kasi para nga magkaroon ng awareness yung mga tao. So last year pa, kinontak na ako ni Mamara. Si Mamara Williamson is pamangkin ni Kuching. Siya yung madalas nag-organize ng mga exhibition ng kanyang tito. So, kinontak niya ako last year para hindi magkakaroon sa Baguio. Gusto mo bang sumama? Sabi ko, ma'am, sige, kung ano yung pwedeng gawin. Kasi sila rin yung nag-organize dun sa SM Taytay eh. Taytay ba yun? SM East Ortigas. East Ortigas. So, yun. Kinontak nila ako. Sabi ko, sige, free naman ako. So, sinave ko na yung date na yun sa Baguio. So, yun. Pagdating doon, nag-talk lang ako about history of comics tsaka kay Francisco Kuching. Pero yung lahat ng setup na yon, sila lahat gumawa nun. Yung Kuching family tsaka SM. Marami namang umattend na taga Baguio para makita yung exhibit. Actually, ang daming umattend eh. May yung a day before nga nag-aalala kami kasi baka walang dumating na media or kung ano-ano. Pagdating namin ng kinabukasan, ang dami pala. Ang daming dumating na media, hindi lang sa national kundi dun sa local media. Ayun, maraming natuwa sa exhibit. Na ano ka rin, 'di ba? Parang na-interview ka nung local news doon. Local TV ata nila 'yun or mga newspapers. 'Yun, maglabasan din eh. Ayun. So may exhibit, tapos ano ba? May mga upcoming event din regarding sa Free Comic Book Day. Yan, magkakaroon ng Free Comic Book Day. Pupunta ka ba doon? Sa May 1, May 1 ba 'yon? May 11. Yun ang wala ako. May 11 is di ba ano 'yon? Parang Seven Lakes? Hindi, sa Seven Lakes iba rin 'yun. Wait lang. Check natin yung mga dates. In-invite ako ni Sir Sir. Oo nga eh. Alam ko Seven Lakes ang 11. Kasi nandun ako. Nasa Seven Lakes ako. Ayan. Okay. Also, darating din yung free, free comic book day. Philippine Book Festival. Yan, magkakaroon ulit ng Philippine Book Festival. Pupunta ka ba doon ulit, Randy? May exhibit kaya ulit ng comics doon? Wala tayong activity ngayon kasi last year nakadalawa na tayo eh sa Manila tsaka sa Davao. So wala tayong exhibit ngayon ng comics. Pero syempre may section doon ng comics na alam ko board member si si Paulo Heras kasi siya naman ang nag-organize ng mga comic section yata lahat doon. So andun pa rin naman tayo. Ako pag-gala-gala lang doon, wala akong gagawin ngayon kundi makinig sa mga talks doon, makipag-usap sa mga tao, sa mga kakilala. Pero ang alam ko Sunday, uupo ako sa booth ni Jello sa Library Angelo. Magsa-signing ka doon? Magsa-signing ka? Oo, kasi in-invite ako ni Jello. Sir Randy, meron kang mga book dito, gusto mo mag-sign ng Lindol, yung Bayowa, kasi nasa kanya yung mga books na yun. Sige, okay lang naman kasi andun lang din naman ako. So, yun. Sa 28. Pero naisip ko kasi 27 pa lang pupunta rin ako kasi may mga kakausapin akong mga tao. Kasi baka sa 28, baka hindi na ako makagala kasi nga uupo ako dun sa mga kusaan man dun. Tsaka, for sure, baka Comic-Con kasi imbitahan din ako para sa Sining Kiling. Baka may signing din if ever na kaya nakaupo lang ako dun Oo nga Parang ang sunod-sunod ulit yung mga yung mga comics events, mga book events. May mga events. Yeah. Share natin yung Yan. Okay, Philippine Book
Festival 2024, World Trade Center, Manila, April 25 to 28. Yan. Kung meron kayong time, daan kayo. April 25 hanggang 28. Yan, sa World Trade Center. May comics section doon na kung saan maraming mga comics creators ang magti-table, courtesy of Comiket. Oo, saka ang Philippine Book Festival kasi hindi lang talaga siya hindi lang siya merkado ng mga libro. Lugar din siya para anong tawag dito? Maki-connect sa mga tao. Alam mo, kung isa kang creator, kung isa kang artist or writer, pwede kang kumonek kasi doon sa mga publishers na naandun. Kasi andun yung mga publishers eh. Ano ba, gusto mong gumawa ng children's book or comics sa Adarna, pumunta ka sa booth nila, kausapin mo sila, yung mga submission policy, yung mga ganun, yung mga rules nila. Nandun yung mga tao. So, marami ka makikita doon. Yung mga writers o mga artists na gusto mong makausap, o mapapicture man lang, andun sila. Oo, maraming doon. Maraming mga magsa-signing. Yan, pwede rin kayong siguro magpakita ng gawa nyo, siguro portfolio review, di ba? Sa mga Oo. Hindi lang siya merkado ng comics. Maraming pwedeng mangyari kasi. Pwedeng mangyari. Yun. Yung Free Comic Book Day sa May 4. May 4. May 4. Sa May 4. Sa Robinson's Galleria. Ayan. So, pwede kayong makakuha ng, sabi dito sa post, 2 comics, free comics. Oo nga, masaya yan. So, kung gusto nyong, makakuha ng libreng comics, sa Free Comic Book Day kayo pumunta. Oo nga. Tapos syempre, andun din yung mga artists, di ba? Kailangan namin ngayon ng mga new readers kasi ang daming kalaban na ng comics ngayon, no? May Facebook, may pelikula, may TV. Kaya, yan, kailangan madagdagan yung mga nagbabasa ng comics sana. Kasi sikat na sikat yung sikat na sikat yung webtoon. Na sana tayo rin maambunan ng ganong klaseng Oo. Agahan nyo lang ang punta kasi usually ang Free Comic Book Day, ang haba ng pila lagi pag di ba? Kasi libre nga yung comics eh. Totoo. Ayan. So, yan, sa May 4, 2024, Robinson's Galleria. Yan. Agahan nyo para makakuha. Tapos, may mga magsiset up din ng doon, mga artists. So, pwede kayong magpa-drawing. Yan. Pwede rin kayong bumili ng mga comics ng mga nandoon. Oo nga, may mga table pala yung mga artists, no? Yeah. Normally, nagsisale din ng Comic Odyssey kapag may Free Comic Book Day. So, oo nga. Pwede kayong makakuha ng mga discounted comics. At the same time, may mga free comics din. Oo. Ayan. Bago tayo mag-move on, mag-shoutout muna tayo sa mga nanonood. Pope Verhel, Low Pope, sabi niya. Yan, sabi ni Joanna, saya. Ito yung sa yung sa workshop na hagod kanina. Oo. Yan. Roy Mercado, you know what's up mga sir. Sabi ni Roy. Yan. So, sinabi ni JR Orlina. Ayan. Ang maganda po sa pagbuo muli ng Speak, dating members po kasi yung mga legendary artists like Nestor Redondo. Malaking tulong po yung veteranong artist ng Pinoy Comics, sabi niya. Evie Cantada. Yan. Ang aga nyo mag-live mga idol. Oo, maaga kasi kailangan namin matulog ng maaga din. Oo, saka actually, nung isang araw pa nga sana to, yung schedule kasi talaga namin di magtagpo. Kaya nga RH Kilantang, hi guys. Thank you sa mga nanonood kahit na medyo tong oras, alas 4 nag-umpisa, marami pa rin nanood. Oo nga, patay na oras. Pero hindi patayan kapag interesting yung topic. May isa pang event na mangyayari naman yung sa Urban Sketchers. Pag-usapan natin yun, Randy. Dibuha Makati yata, tama ba? Yung Dia de Libro ngayong Sabado. Actually wala ako doon kasi kasabay nga ng workshop ko sa Binondo eh. Pero ang Urban Sketchers ay naandun. May event kasi na Dia de Libro. Ang alam ko ang ibig sabihin nun parang Day of the Book, parang ganun. So inorganize siya ng Instituto Cervantes. So rin siya tungkol sa libro. So magsiset up sila ng mga booth doon ng iba't ibang publications din. Sayang nga actually gustong ko tong event na to, wala lang talaga ako eh. Naisip ko pwede kaya ako humabol sa hapon. Kasi nakalagay naman parang hanggang 8 PM eh. Pero mahirap na yan, malayo yung panggagalingan mo. Layo ng panggagalingan ko eh. Pero napakaganda ng Dia del Libro kasi ilang beses na rin ako naka-attend dyan.
Nag-set up sila ng mga booth ng mga books diyan sa buong Ayala Triangle. Tapos ang magkakaroon ng workshop kasi si Enrique Flores. Si Enrique Flores ay isang Spanish artist at urban sketcher. Cartoonist siya sa Spain. Tapos hindi ko alam parang ang tagal niya rito sa Pilipinas, hindi pa yata siya umuwi sa Spain. Siya rin yung nag-workshop sa na few weeks ago sa Intramuros, di ba? Sa Intramuros. Parang hindi na siya umuwi baka nagustuhan niya na ang Pilipinas. Oo nga Sana hindi magganon kainit sa bagay. Sa Ayala Triangle naman maraming puno. So, hopefully malaki ang silungan doon. Oo. So, aside from urban sketchers na makikita nyo paikot-ikot lang mga members doon, magkakaroon ng workshop si Enrique Flores. Ayan. Nandun ka nung workshop ni Enrique Flores sa Yeah, 2 days. Pero 1 day lang ako naka-attend nung first day lang. Kamusta naman yung experience? Hindi ba ganun marami naman kayong na-sketch? Madami. Actually, nagsimula yung workshop umaga Dumating ako after lunch. Nagsimula nang mag-sketching. Nung umaga kasi nag-lecture si Enrique. Nalaman ko napaka-interesting nung nung lecture niya. Sayang hindi ko inabot pinakwento ko lang dun sa mga naka-attend kung ano yung mga sinabi ni mga tips tungkol sa drawing, tungkol sa illustrations, tungkol sa mga outdoor drawing, yung mga ganun. Marami siyang mga tips na binigay. Yeah, nag-register ako dito sa workshop niya. 9 a.m. to 8 p.m. yung event. Hindi ko lang alam kung anong oras mag-uumpisa yung workshop. Baka 8. Tama ba? Ano kaya? Hindi ko din alam Oo. Walang particular na oras kung ano yung oras talaga na pero nag-register ako doon. So, doon maagahan na lang siguro namin para sigurado. Or punta kayo doon sa booth ng Urban Sketchers Manila kasi whole day naman yata kami doon. So, usually sila yung nakikipag-coordinate doon sa instituto. Alam nila yung nangyayari. Para sa mga first timers na urban sketch, ano yung tips na mabibigay mo sa mga gustong mag-urban sketch? Siguro i-introduce ko muna yung Urban Sketchers Manila. Sige. Ang Urban Sketchers ay isang international organization na nagsimula sa US. And then lumaki na siya, lumawak siya sa buong mundo. Makikita niyo yung information about Urban Sketchers sa urbansketchers.org. So lahat, pati yung mga chapters sa buong mundo. So ngayon, sa lahat halos ng mga major city sa buong mundo, meron ng Urban Sketchers. So, nung nagkaroon ng Urban Sketchers dito sa Pilipinas, ang pangalan namin Urban Sketchers Philippines. Pero dahil nga nagkaroon na kami ng iba-ibang chapters, sinabihan kami ng Central na huwag nyo nang gamitin yung Philippines. Gamitin nyo na kung saang city kayo. Kaya naging Urban Sketchers Manila kami. Kasi meron na rin Urban Sketchers Quezon City. Merong Cebu, may Mindoro, meron ng Baguio. So may nagtayo na. Pangasinan, wala pang Dagupan, Lingayen, ganon. Wala nga kung meron kasing members talaga na pwedeng magbuo ng grupo doon, pwedeng gawin 'yon. At madali lang naman ang requirement para para maging kasama doon sa org talaga. Parang alam ko maggagawa muna kayo ng 3 sketchwalk na dire-diretso. Tapos ipo-propose niyo doon sa Central na gusto na namin magkaroon ng Urban Sketchers sa lugar namin. Ayan. So anyway, nung 2011 nga, naimbitahan ako na actually before kasi Urban Sketchers, nag-sketch talaga ako sa labas mag-isa. So ang hilig ko talaga mag-drawing sa ganun ba, uupo lang ako sa food court or nagkakape ko. Nagdo-drawing lang ako ng kung ano-ano And then one time nga, in-invite ako ng yung founder ng Urban Sketchers Philippines noon na sumama sa kanila. So yung kauna-unahang sketchwalk ng Urban Sketchers Philippines sa loob ng National Museum, naando na ako. So isa ako dun sa pioneer member. Since then, hindi na ako bumitaw. Ano na ngayon, 2024. So parang 13 years na. Kung gusto nyong mag-Urban Sketchers, wala namang masyadong rules Actually, yung organization nga is hindi siya nakaka-intimidate kasi karamihan ng members namin hindi naman talaga mga artist. May mga members kami na mga abogado,
ng mga accountant, ng mga nurse, mga ganun. Hindi siya talaga group ng mga artist. Karamihan ng mga members is hobbyist, gusto lang talaga mag-drawing, gustong pag wala silang magawa or break time nila, gusto nila mag-drawing. So sumasama sila sa amin. Kaya marami kaming members talaga ng mga hindi artist. Sa Urban Sketchers Manila nga, yung professional artist, tingin ko baka wala pang 5 eh. Yung talagang full-time na artist lang na yung art lang yung ginagawa, no? Oo, yun na, ganun lang. Parang, well, ako kasi comics, well, maituturing na rin siguro na full-time artist. Pero yung karamihan talaga may mga may ibang trabaho, may ibang linya sa buhay. Yan. Ano sa tingin mo ang appeal at benefit ng pag-urban sketch para sa mga artist na hindi pa siya natatry gawin? Number 1 kasi, yung inspirasyon. Nung before pa kasi nagkaroon ng urban sketchers dito sa Pilipinas, sabi ko nga kanina, nag-i-sketch na ako mag-isa. Ano na yan, parang bisyo ko na talaga noon. Pero nung sumali ako sa group na to, mas lalo ako naging addict. Kasi may kasama ka na eh. So, halimbawa, wala kang magawa, tatawagan mo lang yung member, "Oy, gusto niyo bang lumabas mamaya? Kape-kape lang tayo sa ganitong lugar." Tapos, sketch na rin tayo. So, mas nai-inspire ka. Tapos, syempre, may iba pang mga artist na sumasama na tinuturo sa'yo yung mga ginagamit nila, yung mga techniques nila. So, nagko-compare mo dun sa nalalaman mo. Na ikukumpara mo na, nga, no? Mas maganda nga yung ganito yung gamit or ganito yung technique. So, marami kang natututunan. Parang exchange of, of knowledge. At the same time, napapractice ikaw personally sa pagdodrawing. Kagaya ako. Lagi ko rin sinasabi sa mga talk na noong nagdodrawing ako ng comics, ayaw ko nagdodrawing ng background. Ayaw ko nagdodrawing ng mga building. Asar ako dyan. Hindi lang ikaw naman yan. Parang karamihan ng mga nagko-comics na bago at mga veterans talagang yung pagdodrawing ng background yung medyo hirap talaga eh. Sobrang asar ako dyan. Ayoko ng mga perspective, ayoko ng mga technical drawings. Pero dahil nga sa kasasama ko sa Urban Sketchers at wala naman kaming ginawa kundi mag-drawing ng mga building. Na-enjoy ko na siya. Ngayon nga parang ayoko mag-drawing na walang building. Gusto ko lagi may background. Yun, so parang na-enhance lalo yung nalalaman mo dahil nga lagi yung ginagawa. So nagiging madali na sa'yo. Oo. Tapos nung pagpunta mo sa ibang bansa, nakapunta ka na rin sa mga Urban Sketchers International, no? Yeah, naka-attend ako ng Urban Sketchers Paris. Isa sa hindi ko malilimutang experience yun eh. Kasi nga, nung pagpunta ko doon, 2017 yata yun. Siguro yung mga Urban Sketchers Paris, sawang-sawa na sa Paris. Ako first time ko, ang venue hindi doon sa Paris, parang lumabas pa kami ng Paris, ang layo-layo, nag-trend pa ako ng pagkalayo-layo. So yung mga taga Paris, ayaw nila ng Eiffel Tower, gusto nila iba naman. Siguro nga dahil nga baka lagi na lang ginagawa yun eh. Alam mo, pinunta namin parang gubat na, pero grabe, sobrang lalaki ng mga puno, as in parang mga sequoia tree. So parang hindi siya commonly associated sa Paris yung pinuntahan nyo. Hindi, Urban Sketchers Paris yun. Pero dahil nga siguro naikot na nila yung buong Paris, naghanap naman na sila ng ibang venue. Iba naman. May mga Pilipino rin ba na taga Paris na member? Wala eh. Ang nakilala ko doon, Japanese. Japanese na member nila. The rest, puro mga French eh. Nagulat nga ako kasi nung pumunta ako doon, hinanap ko yung lugar, grabe, ang layo eh. Talagang kagubatan. Ang namit ko lang, siguro mga limang sketchers lang. May dala pa sila mga pagkain eh. Pinakain pa nga nila ako. Pero nung nagkaroon na ng latag, meron kasi kami tinatawag na latag eh. Yung tapos na yung sketching nyo, tapos ilalatag na lahat ng gawa nyo. Nagulat ako, ang dami nila. Mahigit 50 pala yung members noon. Biglang nagsulputan ko saan galing. So naghiwa-hiwalay, saka na lang nagsama-sama nung latagan Akala ko konti lang kami. Ang dami pala. Oo. So nag-aano ba kayo? Parang exchange ng gawa? Parang, exchange tayo ng gawa. Ganun. May mga ganun ba? Yeah. Actually, nung Christmas party, ganun ginawa namin. Imbis na regalo na, di ba, bibili ka pang regalo. So yung mga sketches nyo, na lang, yun ang exchange gift namin. So palitan ng gawa. Madalas na ganun. Ayun.
So mabalik tayo dun sa question ko kanina regarding sa ano yung ma-advise mo sa mga gustong itry kasi parang masaya siyang gawin pero syempre may mga best practices na pwede mong gawin at baka syempre hindi mo naman pwedeng dalhin lahat ng gamit mo sa drawing pag urban sketching. Dapat imagine yung portable, mas madaling gamitin, and ano yung mga ma-advise mo based sa experience mo at sa sa mga nakaraang urban sketch. Number one, syempre, kung anong medium yung gamit mo, kung saan ka komportable, kung papel at lapis lang, okay lang yun, or ballpen, or watercolor, wala namang restriction sa amin Pero tama ka nga, Mel, kung ano yung madaling bitbitin, yun na lang yung dalhin mo. Pero, alam mo ba, nung umatin ako ng urban sketcher sa Bangkok, nagulat ako kasi may mga nag-oil, tapos talagang merong mga malalaki, parang mga mural. Sabi ko, urban sketchers ba to? Ba't ang lalaki ng mga dala? Parang na yun plain air painting na, iba na yun Oo, sobrang lalaki na. Pero may mga ganun pala talaga. Tapos ang bibilis nila. So kung saan ka komportable, wala namang rules ang urban sketchers pagdating sa gamit. Isa lang rule namin is i-drawing mo ng on the spot yung lugar na kinalalagyan mo. Hindi kami nangungopya sa litrato. Kaya pag mga ganon, kasi minsan may mga nagpo-post sa FB namin na mga nude painting, sinasabihan namin na hindi po para sa urban sketching yung mga ganyan. May rules po kami na kailangan kung saan ka lugar, yun ang i-drawing mo. So paano kung dun sa lugar may nakahubad tas drawing mo ayun, pwede yun. Pero ang rules kasi ng urban sketching is hindi siya human figure lang. So at least man lang lagyan mo siya ng background or may katabi siyang upuan. Considered na urban sketch na yun. May mga may mga bawal, like bawal mong i-sketch ang pulube or negatively depict the lugar, ganun. Wala namang ganun. Wala naman. Actually, mas gusto nga yun kasi ang idea talaga ng urban sketching is ikwento mo yung lugar mo. May ganun kaya ang caption namin, ang motto namin is telling a story by means of drawing. Parang ganun. Kung saang lugar ka, ikwento mo yung mga nangyayari sa lugar na yun. Kaya nga merong mga urban sketchers sa iba't ibang lugar na halimbawa ang dinodrawing niya lang yung mga rally sa Hong Kong, may mga ganun Meron kami mga sobrang gagaling na mga urban sketchers na ang dinodrawing talaga nila yung mga yung mga mahihirap na lugar. Halimbawa, meron pa ako nakita na taga-Iraq yata yun. Yung lahat ng mga sugutang sundalo, nagpunta siya dun sa ospital yata yun o sa mga barracks, tapos pinagdududrawing niya yung mga sundalo dun ng mga sugatan. Sabi ko, ang galing naman ito, ang galing nung ginawa niya. So, para siyang para siyang drawing journalism. Gino-journal mo yung pinupuntahan mong lugar. So, hindi lang talaga siya basta drawing. Kailangan meron siyang kwento. Yan. Ano sa tingin mo ang appeal ng urban sketching as compared to, kasi may cellphone na tayo na may photography. So kung gusto mong i-document yung isang lugar, pipicturean mo, tapos na-document mo na kung ano yung nangyayari. Why need to, bakit mo pa siya kailangan i-drawing? Maliban sa, syempre, the obvious reason na artist, kailangan mo mag-practice, ganyan. Siguro yung experience. Siguro titingnan ko sa sa non-artist point of view. Yung experience siguro na napunta ka doon sa ganoong lugar na hindi mo alam. Like ako, for example, meron akong isang building na nakikita sa Santa Cruz dati. Dinadaan-daanan ko lang siya, as in lalakad-lakad lang ako. Nakikita ko lang siya. Pero one time, sabi ko, what if i-drawing ko tong building na to? So one time, pumunta ako sa harap ng building na yon sa Santa Cruz. Dinrawing ko siya mag-isa. Actually, may mga katabi pa ako pulubi. So, doon ko lang nalaman yung details ng building na yon. So, meron siyang historical marker sa gilid. Doon ko lang siya nabasa. Doon ko lang nakita yung details nung yung poste niya, yung bintana niya. So, isa sa naibigay sa akin siguro ng urban sketching is nakikita mo yung mga detalye na hindi mo nakikita dati. Kasi nilalampas-lampasan mo lang yan Kung mahilig ka rin sa history, isa rin sa masasagasaan mo yan
paborito kasi namin ng group is puntahan yung mga historical sites na mga hindi Oo. napupuntahan. So, pag may mga ganon, tuwan-tuwa kami sa mga ganyan. Kaya napuntahan na namin yung halos lahat ng mga historical sites diyan sa sa Binondo, sa Santa Cruz, sa Avenida. Alam na namin kung saan yung bahay ni Aguinaldo, nung nanay ni Rizal, kasi inisa-isa namin yan Yan, yung mga ganyan na dati parang wala naman sa akin yung mga ganyan hindi ko naman pinag-iintindihan. Pero ngayon nga, natututunan mo yung nakaraan nyo dahil sa pagdodrawing. At hindi lang yun, nakakarating kami sa iba't ibang lugar. Kagaya nung last month, inimbitahan kami sa Pampanga, di ba, sa Angeles. Yung Pamintuan Mansion. So, kahit pa paano nagkaroon kami ng historical information tungkol sa Angeles, Pampanga. Na imposible naman namin malalaman dahil hindi naman kami taga ron. Pero dahil nga in-invite kami, nagkaroon kami ng awareness. Oo nga. Mas na-appreciate mo yung detail. Kasi kung pupicturean mo, napicturean mo na, tapos hindi mo na siya masyadong scrutinize. Pero pag idodrawing mo siya, mapapansin mo talaga yung mga subtle details na hindi mo normally makikita. Hindi mo alam dati, correct. Oo, correct. Totoo. Ayan. So, sobrang magandang benefit yung mag-urban sketch. Ayan. Hindi lang artistically historically may matututunan ka sa kanya. Totoo. Saka syempre yung pagkaunawa mo dun sa sa lugar, yung mga tao, yung kultura nila, malalaman mo kasi. Oo. Saka din siguro kasi right now hindi tayo katulad ng ibang bansa na pinapahalagahan ng todo-todo yung mga old structure. Sa Pilipinas, kapag wala nang may-ari, ginigiba na. Nakakalungkot. Kaya maganda na ma-document yung artist interpretation ng isang lugar, bahay na magandang i-drawing. Kasi yung mga modern houses ngayon, structure, nakaka-boring i-drawing minsan kasi puro square lang Hindi siya katulad ng mga lumang bahay. Hindi siya kagaya nung yung Spanish saka yung mga American Times na ang daming mga details na Oo nga. Tsaka nakakatulong, well, hindi ko alam pero feeling ko kasi yung urban sketchers, nagkaroon din kami ng advocacy na na i-preserve nga yung mga historical sites namin. Gaya nung anong taon ba yun, before pandemic, nag-announce yata yung government nagigibain yung isang lumang building dito sa sa Binondo. May isang lumang building dang parang dating natin, bangko ba yun or something. So, nung nalaman namin yun, kasi may mga nagpo-protesta na wag nang gibain yun kasi kasama nga sa historical event. So, nag-join kami dun sa sa panawagan na yun na kailangan wag gibain to. So, nag-sketch kami lang. Dami namin pumunta ron para lang i-sketch yung lugar. Tapos, syempre, pinost namin sa Facebook, sa social media. So, at least siya, parang nakatulong siya doon sa panawagan na wag niyo nang gibain yung lugar na yan kasi bahagi na ng history natin yan So anong update doon sa building? Buo pa rin, hindi na tinuloy? Oo, buo. Good job. So may power ang mga artists, comics people. We have the power and influence to appreciate yung mga old structure natin. So kung gusto nyong i-save yung mga magagandang lugar dyan sa mga probinsya nyo, yan, i-drawing natin, post natin sa social media para mas ma-appreciate ng maraming tao yung ganda ng mga lumang buildings. At the same time, memory siya nagkaroon din kami ng sketching dyan sa sa may yung isang lumang building dito sa Santa Cruz, yung lumang sinihan doon panahon pa ng Amerikano. So nung pagpunta namin doon kasi halos ginigiba na siya ang natitira na lang yung harap tsaka yung niya yung pangalan. So nag-sketching pa rin kami doon. So ngayon meron kaming mga sketch na noon pero ngayon wala na yung building. So kung darating yung panahon na makita ng mga tao ay ito pala nakatayo diyan. Na meron kaming mga record kasi na-drawing namin yung lugar na yun. Ngayon wala na yun nagiba na talaga siya. Yeah, medyo nakakalungkot pero ganun talaga, progress ang nangyayari. So yung ibang mga buildings talaga masasacrifice. May question dito si Jan Galino. Question: may mga regular collectors, buyers ba ng mga artworks ng urban sketchers? Yeah, oo. Ang isa sa nakikita ko na mga buyers ng urban sketchers is yung may connection sila dun sa lugar. Kagaya nung nagkaroon kami ng ng yung Art in the Park, 'di ba nung parang 3 weeks ago lang.
So, may boot ang Urban Sketchers doon eh. So, nakita ko nga yung gawa mo doon eh. Pati sa Comiket may gawa ka rin doon eh. Oo. So, lahat nung nakaka-connect doon sa lugar na yun, binibili na yung mga sketches namin. So, halimbawa, doon sila lumaki. Bibilihin nila yon. Or doon galing ang ninuno nila, yung mga ganon. Yung mga ganong ano. Ako lang may experience ako na nung nagkaroon ng sketching dito ulit sa Chinatown. So, in-sketch ko yung sa ng Chinatown sa gate. Yung parang gate nila yung arko ng So, in-sketch ko yon, tapos syempre pinost ko online. And then one time, minessage ako ng ambassador na Pilipino sa China. So, lumipad sa China yung drawing mo? Oo, actually nandun sa opisina niya eh. Eksakto kasi pagpunta niya rito, kasi Pilipino siya eh. So nakipagkita siya sa akin. Nalaman ko na kasi arko yung dinrawing ko eh. Tuwan-tuwa siya doon. Nagsising ako, ba't ang mura ko binenta? Oo nga, dapat yun, medyo mahal na binenta. Sayang naman. Hindi ko naman in-expect kasi tsaka although colored siya, pero hindi siya talaga fully painted na Pero nung nakita niya sa akin yung pinaprame, sobrang ganda eh. Sabi niya sa akin kasi, hindi ko ba't ako nag-interest dyan. Kasi di ba ambassador nga siya doon nakalimutan ko anong province niya eh. Sabi niya, alam mo tong mga arko na nandito sa Pilipinas, sa mga Chinatown natin, doon ginagawa sa lugar namin. Nabanggit sa akin niya ni Sir Ed Padilla kasi siya eh, may lahi siyang Chinese. Yung mga buildings dito sa Pilipinas na Chinese inspired, galing pa sa China yung mga gumagawa kasi walang gumagawa dito ng ganoon. So inaangkat pa nila yung mga yung mga trabahador, yung mga rebulto na Chinese inspired from China papunta dito. Yun. Ganun na nangyari dun sa yung sa ambassador na kumausap sa akin. Kasi nga doon daw galing sa kanila yun sa lugar niya. Kaya binili niya yun as remembrance siguro. Oo nga. Ayan. Di bali kayang-kaya mo namang gumawa ng iba-iba pang versions nun. So, next time, pag gumawa ka ng ganun, ipa-frame mo, tapos ibenta mo ng mas mataas siguro, no? Saka nakaka-proud din na may gawa ka doon sa, di ba? Papunta na sa China yung gawa mo. Oo. Ayan. Sabi ni, Hey, Spoon, damn, the subtitle is real time. Sabi niya, may subtitle daw na real time sa Facebook o kahit Tagalog. Sabi ni Jan Galino, nakakatuwa yung live stream na ito kasi may Tagalog subtitle na real time. So subukan natin yung subtitle. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap. Na ba yun? Na subtitle ba yun? Sige nga. Hindi ko alam yun na meron na palang ganun. AI na yan, AI. Na subtitle ba yun? Sige nga. Thank you so much, Randy. Thank you sa mga nanonood sa Indie Comics Podcast. Kahit na medyo alanganing oras yung natin, yung live, nanonood pa rin kayo. And full support yung comics people natin. Marami pa kaming pag-uusapan ni Randy pero sa susunod na yon kasi na kami, 1 hour mark na. Thank you, Randy. Ano yung mga socials mo para ma-follow ka ng mga comics people natin? Well, ganun pa rin naman. Randy Valiente sa lahat ng platform. Andun yata ako sa lahat eh. Inagaw ko na lahat. Ang hindi ko lang talaga naagaw, yung email ko. May nauna na sa akin na randyvaliente@gmail.com. Hindi ko lang kung sino. So, inunahan ko na yung iba. Oo. Ako, medyo maswerte pa kasi yung Mukatman na nakuha ko pa yung email. Yahoo saka Gmail. Oo nga eh. Alam mo ako nga, akala ko nung una, wala akong kapangalan. Sa Facebook lang ngayon, sobrang dami kong kapangalan, mahigit 20 kami eh. Inad ko pa nga yung isa eh. Inad ko pa yung kapangalan ko. Oo nga. Ano yung upcoming projects mo? Maliban dun sa Hagod na workshop and yung Sining Killing 2, di ba? Mayroon kang ginagawa pero hindi pa yata na tatapos. May mga iba ka pa bang nilulutong projects na pwedeng abangan? Well, yung dagat, nasa pa rin siya, nakahang pa siya eh. Hindi ko pa siya talaga napapasa sa publisher. So, hinahanapan ko pa siya ng
medyo iba kasi yung tingin ko sa dagat eh. Hindi siya ito yung kagaya ng Sining Kiling na medyo mature yung dating. Itong dagat kasi parang Snoopy, yun ang peg ko dito, parang Garfield. So ibang strategy yung ano ko dito. Dagat. Oo. Yung Sining Kiling, hopefully ma-translate into English. Kasi may mga inquiries na, sabi sa akin ni Paolo, from France, from Brazil. Nice. Pero syempre, kailangan ma-translate muna sa English to bago matupad yun. Sa panahon kasi ngayon, parang hindi naman na imposible sa mga comics natin. So, ang suggest ko nga sa mga gumagawa ngayon ng comics, maggawa lang kayo kung saang language kayo komportable. Kasi huwag nyo na problemahin yung translation kasi napakadali na sa panahon ngayon yan eh. Oo, may mga, kung gusto talaga nila yung gawa mo, kahit na anong language yan, translate nila yan. Parang mga Japanese, di ba? Yung mga Japanese naman, nasa Japanese yan eh, yung mga friend. Hindi naman sila naggumagawa na ang target nila ay mga foreigners. Ginagawa nila for Japanese audience, tapos tayo yung umaangkat. Translate na lang. Kung saan kayo komportable ba, Pangasinan or Bisaya or kung ano man, gawin nyo. Then, wag nyo na problemahin yung translation. Saka na lang yan. Basta ang importante kasi doon, yung mismong work of art mo, maganda talaga. True. Maganda. Ayun. Thank you, Randy Valiente, para thank you, Mel. Thank you. Thank you sa sana na maraming pumunta sa workshop this coming Saturday and sa mga susunod mo pang workshop. Thank you, comics people. Thank you. Yan, sabi ni Hey Spoon, will there be a recording of this interview in YouTube? Yes, sa Indie Comics Podcast YouTube channel, abangan nyo. Thank you everyone. See you next time, and drawing lang ng drawing. Correct. Thank you. Drawing TV. See you sa Philippine Book Festival. Nandun ako. Yes. Go. Okay. Kita-kits, comics people. Kita-kits. Thank you.